Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng sambayan ng Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sagandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkakatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang katarungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa. Lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan. Hindi personal na adhikain, kundi ang panglahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na. Pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan. Tuwing pinipili namin ang kaginhawaan, kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan. Isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawaan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari, kasama mo sa pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Miguel Arcangel, ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa parokya ng San Pedro Apostol. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Jomar Burgos, LRMS. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nilang, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya, pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao poon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ng poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa paghahabag mo ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao
at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Lahat sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang taong si Hesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawang isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kaloob ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon at napakaganda po ng ating mga pagbasa. Kung nakinig po tayo ng mabuti, malamang medyo nakaka-relate tayo sa pagbasa o sa karanasan ni Jeremias sa ating unang pagbasa. Minsan na itanong nyo ba sa sarili nyo, sa Diyos na, "Panginoon, kung sinusubukan ko naman talagang sumunod sa iyo, bakit tila napakahirap pa rin ng buhay?" Pinipilit na nating sumunod, pinipilit na nating makinig,
Pero bakit may mga pinagdadaanan pa rin na mahirap sa buhay? At malamang ito po yung nasa isip ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa. Sa ating pong unang pagbasa, si Propeta Jeremias na paliligiran ng mga kaaway. At kasama po doon yung kanyang mga kaibigan. Kaya naman, nabanggit niya, sabi niya, ang lahat ng aking mga kaibigan ay nag-aabang sa aking bawat pagkakamali. Di ba mas masakit malaman na yung nag-aabang ng pagkakamali mo ay hindi mo mga kaaway, kundi mga kaibigan. Naghahangad sila ng kapahamakan, pinagtatawanan siya ng mga tao, binabantayan at hinihintay siyang magkamali at bumagsak. May nakilala ba kayong ganyan? Nagmamatsyag sa inyo, hinihintay kayong magkamali, hinihintay kayong bumagsak. At ito po yung karanasan ni Jeremias. Malamang na itatanong niya, Lord, ginagawa ko lahat ng sinasabi mo. Ipinapahayag ko lahat ng gusto mong sabihin sa tao. Nagiging mabuti akong alagad at tagasunod sa iyo. Pero bakit ganito? Ako pa ay kanilang tinutugis, gustong mapahamak. Subalit, sa gitna po ng takot o kaguluhan ng isip, binago ni Jeremias yung kanyang focus. Imbis pong makinig sa mga nagbubulong-bulungan sa paligid niya, nakinig siya sa sinasabi ng Diyos. Kaya naman, sinabi niya sa atin, ngunit ang Panginoon ay kasama ko. Tulad ng isang makapangyarihan at malakas na Diyos, ang mga umuusig sa akin ay madarapa, hindi sila magtatagumpay. Kahit po kinakabahan at natatakot si Jeremias, pinaniwalaan niya, hinawakan niya yung ating paniniwala sa Diyos, isang malakas at makapangyarihang Diyos. Kaya naman, siguro ang reminder sa kanya, huwag kang matakot. Kung nakasandal at kapiling mo ang Diyos, walang ibang taong makakasakit sa iyo. Pansinin po natin, hindi niya sinabing mawawala yung mga problema ko. Hindi po niya sinabi na mawawala yung mga kaaway ko. Bagkus ang sinabi ni Jeremias, ang Panginoon ay kasama ko. Ang Panginoon ay nasa panig ko. At kapag yan po ang ating nasa isip, nagbabago lahat. Lahat po ng kumakalaban sa atin ay parang kumakalaban din sa Diyos. Kaya pagka pinapaalalahanan natin yung sarili natin, lumalakas yung loob natin. At ito po yung mensahe din ni Jesus sa ating ebanghelyo. 2 beses niya sinabi, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi tayo niutusan ni Jesus ng paniwalaan na madali ang buhay. Hindi niya sinabing madali ang buhay. Hindi rin sinasabi ni Jesus na mawawala yung problema natin. Bagkus, pinapaalala niya sa atin na ang presensya ng Diyos ay higit na malakas at malaki kaysa sa ating mga takot. Hindi po natin dapat sandalan lang yung sarili natin. Paghugutan ng sariling lakas yung sarili natin sapagkat alam natin sa pamamagitan ng Diyos, nakatayo tayo at nakatalikod sa Kanya, wala hong ibang makatitibag sa atin. Kapag ka po ang Diyos ang nasa ating panig, nawawalan ng lakas ang lahat ng kumakalaban sa iyo. Kaya po, ang isang malaking paalala ngayon, huwag po tayong matakot. Isa pong imahe na magandang ipinakita ni Jesus, yung imahe ng maya. Sabi niya, yung mga maya napakamaliliit na ibon, subalit hindi pinapabayaan ng Diyos, napapansin ng Diyos. Sinabi din dito na alam ng Diyos at bilang ng Diyos kung ilan yung buhok mo sa ulo. At kung napapansin ng Diyos yung mga maliliit na detalye, sigurado napapansin din po tayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung bawat luha na lumalabas sa ating mata tuwing tayo ay umiiyak. Napapansin ng Diyos yung mga nakatagong alalahanin mo sa kalooban. Nalalaman po ng Diyos yung nararamdaman mong sakit dahil ikaw ay pinagtaksilan ng iyong mahal sa buhay. At sa panahon ngayon, alam po natin, bihira naman yung mga taong may dalang bato para tugisin tayo. Sino po yung mga tumitugi sa atin? Mga may hawak ng cellphone, yung mga nasa kapangyarihan, at minsan, yung mga kaibigan at malapit natin sa buhay. Di ba? Kung titingnan natin sa buhay natin, wala kang makakakita sa daan na mamamato sa'yo basta. Ang mga ginagawa, mga pasimple na pag-atake sa buhay. Isipin natin, halimbawa, nasa opisina ka
ayaw mong sumali sa tsismisan, ayaw mong sumali sa korupsyon. Kapag ka po hindi ka nakisama sa kanila, ano pong sasabihin nila? Para ka namang KJ, Killjoy, hindi marunong makisama. O kaya naman, sasabihin, masyado ka namang banal-banalan. O kaya naman, ang sasabihin, sip-sip ka naman sa boss. Siguro gusto mong ikaw yung maging tagapagmana ng kumpanya. Diba? Kapag gumagawa ka ng tama, maririnig mo yung bulong-bulungan ng tao tulad ng bulong-bulungan na narinig ni Jeremias. Parang iniisip mo, bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang ako pa yung gumagawa ng mali? Bakit ako pa yung kinakalaban ng lahat? Yan po nangyayari sa atin. Or, isipin mo na dumalo tayo sa isang family reunion. Di ba? May mga bulong-bulungan din yan sa family reunion. Minsan, lalapitan ka at tatanungin. Ang tanong sa'yo, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Kung minsan naman may asawa na, bakit hindi pa kayo nag-anak? O minsan naman tatanungin ka, dyan ka pa rin ba nagtatrabaho? Bakit hindi ka pa umaasenso? Yung lugar at karanasan na dapat panatag yung kalooban natin, bakit po minsan nagiging pressure pa sa atin? People who are those who would show love, who are supposed to show love to us, sila po yung minsan nagbibigay ng pressure, mini persecution. Or kaya naman, mahilig kayo magpahayag ng pananampalataya sa social media. You post your faith, you post the Christian and Catholic belief, pero kapag ka nakatagpo po yan ng mga may ayaw sa paniniwala mo, ika-cancel ka nila. Yung iba, sinasabihan ka ng di magagandang salita. Yung iba, iba-block ka nila. Nagpahayag ka ng isang opinyon, nanindigan ka sa katotohanan, at sasabihin nila, i-block na yan. I-cancel na yan. Diba? These are modern persecution. Ngunit, sinasabi yun ni Jesus sa atin, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Minsan yung pagkakamali po natin, iniisip natin, yes, kapiling natin yung Diyos kasi wala akong problema ngayon. Pero kapag nagka-problema, siguro wala yung Diyos sa buhay ko. Pero may mas malalim po na sinasabi sa atin ng Biblia. Kahit sa gitna ng dilim, kahit sa gitna ng hirap sa buhay, mas kapiling po natin ang Diyos. Yung presensya niya, mas nararanasan sa mga pinagdadaanan natin. Hindi po tayo iniiwan. Si Jeremias, inusig ng mga tao at mga mamalalapit sa kanyang buhay. Subalit hindi siya iniwan ng Diyos. Ang mga apostoles, kinasuhan ng mga tao, inusig ng mga tao, pero hindi sila iniwan ni Jesus. Gayon din po sa atin. Kung pakiramdam natin nag-iisa tayo, tandaan natin may Diyos na dapat po nating sandalan. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi sinasabing nananampalataya ako kasi malakas ako, kundi ang Panginoon ay ang aking tagapagtanggol. Iyan po ang ating pananampalataya. Kaya naman po ngayong linggo, tukuyin po natin yung dalawang bagay sa buhay natin. Una, tukuyin po natin kung ano yung ating mga takot. Ano po yung mga takot natin sa buhay? Marahil ang kinatatakutan mo ngayon ay paubos na pera, wala pang sweldo. Marahil ang kinatatakutan mo ngayon ay yung gulo sa inyong pamilya. Marahil ang kinatatakutan mo ngayon isang pambabatikos sa online na hindi mo kakilala. O kaya naman ang kinatatakutan mo ay yung pangamba sa iyong kalusugan. May hindi magandang nararamdaman. Pangalanan niyo po sila at itaas natin, dalhin natin sa Diyos. Pangalawa, tukuyin niyo po yung mga sitwasyon na nagpapabigat sa buhay ninyo. Mga tao o sitwasyon na nagpapabigat sa buhay ninyo. Malamang siya yung katrabaho mo na ang hirap kausapin. Ang hirap mong mapakiusapan sa trabaho. Nagpapabigat sa iyo araw-araw. Malamang isa siyang kapamilya mo na hindi kayo nag-uusap. O malamang yung ang isang tao na bumabati ko sa iyo kahit hindi mo kilala. Dalhin po natin sila sa misang ito, pangalanan natin, itaas natin sila sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi tayo dapat matakot kung tayo ay nasa panig niya. At araw-araw, ipagdasal po natin, paggising sa umaga, sabihin natin, Panginoon, hindi ko hahayaang
mas manaig ang boses ng takot kaysa sa boses mo sa buhay ko. Mas marinig po nawa natin yung boses ng Diyos, hindi yung boses ng takot na sumisigaw sa atin. Kaya naman, manatili po tayong matuwid. Sabihin po natin palagi ang katotohanan. Lumakad tayo na may kapayapaan at huwag natin pong kakalimutan, binabantayan tayo ng isang makapangyarihang Diyos at sa Kanya lahat ng laban natin ay siguradong naipanalo na. Kaya naman, kung ano man po yung laban natin sa buhay, ano man yung pinagdadaanan, pumili ng tamang kakampi. Hindi po yan pera, hindi po yan koneksyon, hindi po yan kapangyarihan. Ang dapat pong lapitan na kakampi, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat kung tayo ay nasa panig ng Diyos, wala hong ibang taong makapagdudulot ng kapahamakan sa atin, walang makasasakit sa atin, sapagkat kapiling at nakasandal tayo sa Diyos. Nawa po, bilang mga Kristyano, wag natin masyadong pakinggan yung takot sa ating buhay. Pakinggan po natin yung boses ng Diyos na bumubulong sa atin. Huwag kang mangamba, nandito ako. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag matakot, kundi magtiwala sa Ama. Buong pagkatiwala tayong manalangin at sa bawat panalangin ang itutugon natin, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, naway palakasin sila ng Diyos at manatiling tapat na saksi niya, manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa mga pinuno ng daigdig, naway maglingkod sila ng may katapangan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa mga ama at mga tumatayong ama, naway pamunuan nila ang kanilang pamilya ng may pag-ibig, karunungan at integridad. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa ating lahat, naway matapang nating maipahayag ang pananampalataya at magtiwala sa kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo at manatiling tapat hanggang sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya ka isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Please be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang nobena kay San Pedro Apostol. O banal na apostol, ikaw ang bato kung saan itinayo ng makapangyarihang Diyos ang kanyang simbahan. Ipanalangin mo kami sa makapangyarihang Diyos na aming makamit ang masiglang pananampalataya.
matatag na pag-asa, nag-aapoy na pag-ibig, ganap na paghiwalay sa makabundong bagay, pagtsatsaga, pagpapakumbaba sa kasaganaan, paggunita sa panalangin, kadalisayan ng puso, tamang intensyon sa lahat ng aking mga gawa, kasipagan sa pagtupad sa mga tungkulin sa buhay, katatagan at pagtsatsaga sa kagustuhan ng Panginoon hanggang sa kamatayan. Banggitin ng tayo ng inyong mga intensyon. Tayo pong lahat, naway maging karapat-dapat akong humarap sa pinuno at walang hanggang pastol ng mga kaluluwa na si Jesucristo kasama ng Ama at ng Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala din naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. San Pedro Apostol, magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa aming mga parokyano, aming inaanunsyo ang ban sa kasal ng sumusunod. Pangalawang tawag ng bans para kay Mark Anthony Quahaw Palomeras, 27 taong gulang, anak ni na Antonio Palomeras at Evelyn Quahaw, at nakatira sa Cristobal Street, Paco, Manila, na ikakasal kay Jeremiah E. Anilio, 25 taong gulang, anak ni Ramoncito P. Anilio at Melosita Espere, at nakatira sa Cristobal Street, Paco, Manila. Mangyaring ipaalam sa ating kura paroko na si Reverend Father Jomar J. Burgos, LRMS, kung kayo ay may nalalamang hadlang sa kasalang ito. Ang ating schedule para sa kapistahan ni na San Pedro at San Pablo Apostol ay ang sumusunod. Mula ika-19 hanggang ika-27 ng Hunyo. Sa ika-27 ng Hunyo ay magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-5:30 ng hapon. At ang ating misa ng kapistahan ay sa ika-28 ng Hunyo sa ganap na ika-9 ng umaga at pangungunahan ni Most Reverend Roberto Gaa, D.D., Obispo ng Diocese ng Novaliches. Pwede po bang pumunta po sa harapan yung po mga tatay natin ngayon for special blessing para po sa ating Father's Day celebration? Tumayo po tayo lahat at pagdasal natin sila. Ama naming makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, ngayong iyong ipinagkaloob sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Inihiling naming iyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eukaristiya.
Pagkalooban mo po sila ng lakas, buhat sa iyong banal na espiritu, upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagtitiyaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabubuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Nanatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan. Manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal. At iadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng basbas, may maliit po na token o regalo para sa inyo mula sa ating parokya. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day po. Thank you po. Happy Father's Day po. Bago po ang final blessing, nais po nating pasalamatan ng mga sponsors para po sa ating Misa Nobenaryo sa araw na ito. Si Binibining Vicky Cedilia, Ginoong Raul at Ginang Loiva Fabriag, Ginang Lindalao at Pamilya, Ginoong Jectofer at Ginang Joan Lo, at Dr. Onofre Oriarte at Pamilya. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa mga susunod nating Misa Nobenaryo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Tulungan nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong pagsubok at pasiglahin kayo ng Kanyang biyaya. Amen. Makatagpo nawa kayo sa Kanya ng kasiyahan sa kabila ng inyong kahirapan at gantimpalaan nawa kayo sa inyong paglaban sa masama at paggawa ng mabuti. Amen. Nawa gawin niya kayong kasangkapan ng kasiyahan sa inyong pamilya, hanap buhay at pamayanan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.